Wala kang kwenta? Palamunin ka lang sa bahay na to, mariing sabi ni Anton habang nagpapakasarap sa ibang babae. Sa itaas ng madilim na kisame, tahimik na dumudugo ang mga daliri ni Serafina, kakatimpla ng kulay para sa obra niya. Ngunit tapos na ang pagiging martir. Ang mga basag na piraso ng kanyang puso ay magiging korona ng kanyang paghihiganti. Handa na ba siyang sunugin ang kasinungalingan nila? Wala kang kwenta. Palamunin ka lang sa bahay na ito kung hindi dahil sa mga pintang yan. Kaya Serafina, huwag kang mag-inarte. Tapusin mo yan bago sumikat ang araw kung ayaw mong lumaya sa pamamahay na ito nang walang kahit ano. Ang boses ni Anton ay tila isang malalamig na patalim na humihiwa sa katahimikan ng madilim at masikip na atik. Sa ilalim ng nag-iisang bumbilya na kanina pa kumukurap, nanatiling nakayuko si Serafina. Ang kanyang mga daliri na puno ng mantsa ng kulay asul at itim ay nanginginig habang pilit na hinahalo ang pintura sa palet. Masakit ang kanyang likod at ang bawat hininga niya ay may kasamang amoy ng thinner at alikabok, ngunit hindi siya kumikibo. Sa oras na yon, habang hinihintay ni Anton ang kanyang sagot, ang tanging ginagawa ni Serafina ay ang dahan-dahang paghagod ng brush sa canvas. Ginagawa niya ito para sa kanyang asawa. Dahil sa bawat pagkakataon na balak niyang sumuko, ipapaalala nito sa kanya na ang sining na ito ang tanging paraan upang makabawi siya sa pamilya Monteclaro. Isang pamilyang kumuha sa kanya mula sa hirap, ngunit ngayon ay tila unti-unting kumukuha rin sa kanyang kaluluwa. Serafina, are you listening to me? Magiging tawanan ako ng buong art community kapag hindi natapos ang obrang ito para sa exhibition bukas. Huwag mong idahilan sa akin ang pagod mo. Isipin mo na lang na ito ang bayad mo sa pagkamatay ng anak natin. Kung hindi ka naging pabaya, hindi sana tayo nawalan ng tagapagmana. Ang mga salitang yon ay tila isang malakas na sampal na nagpatigil sa mundo ni Serafina. Binitawan niya ang brush at ang tunog ng kahoy na tumatama sa sahig ay umaling-aungaw sa buong silid na sinundan ng pagbagsak ng katahimikan na tila ba ay lulunod sa kanya. Pakiramdam niya ay biglang nanigas ang kanyang buong katawan. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na bigwas sa loob ng kanyang dibdib. Hindi siya sumagot. Hindi niya kayang sumagot. Ang hapdi sa kanyang puso ay mas matindi pa kaysa sa hapdi ng kanyang mga daliring may sugat dahil sa magdamag na pagtatrabaho. Sa kanyang isipan, bumalik ang imahe ng puting kumot sa ospital, ang katahimikang bumalot sa silid nang sabihin ng doktor na wala na ang kanyang sanggol. At hanggang ngayon, ang sisi ay nananatiling nakatali sa kanyang leeg gaya ng isang mabigat na kadena. Eksaktong sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng atik at pumasok si Doña Carmen. Ang tunog ng kanyang mga mamahaling sapatos sa sahig na gawa sa kahoy ay tila nagpapahiwatig ng kanyang kapangyarihan. Amoy na amoy ang kanyang mamahaling pabango na hindi akma sa mabahong hangin ng gakmay. Anton, Iho, bakit narito ka pa? Hinihintay na tayo sa ibaba para sa hapunan. Iwanan mo na ang babaeng yan. Alam mo namang sadyang mabagal kumilos ang mga taong galing sa kalsada. Lumingon si Carmen kay Serafina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pandidiri habang tinitingnan ang maruming damit ng menug-asawa. Serafina, siguraduhin mong malilinis mo ang iyong sarili pagkatapos niyan. Ayaw kong magkalat ka ng amoy ng pintura sa bahay ko. At tandaan mo, malaki ang utang na loob mo sa amin. Kung hindi dahil kay Anton na pinakasalan ka, kahit wala kang pangalan, baka hanggang ngayon ay naglalako ka pa rin ng sining sa bangketa. Huwag kang maging suwail. Pagkatapos magsalita ay tumalikod na ang mag-ina. Iniwan si Serafina na muling nag-iisa sa gitna ng kadiliman. Nang marinig niya ang pagklik ng pinto at ang paglayo ng kanilang mga yabag, doon lamang siya nakahinga ng malalim, isang hiningang puno ng pait. Inabot niya ang ilalim ng kanyang higaan
nagawa lamang sa manipis na kutsyon. Mula roon ay inilabas niya ang isang maliit na sapatos na yari sa telang asul, ang tanging alaala ng kanyang anak na hindi pa man lang niya nayakap ng matagal. Hinawakan niya ito ng mahigpit, itinakip sa kanyang mukha, at doon niya hinayaang pumatak ang kanyang mga luha. Ang bawat butil ng luha ay bumabagsak sa lumang tela, nag-iiwan ng basang marka na tila ba ay sugat na hindi kailanman maghihilom. Sa ibaba ng bahay, naririnig niya ang mga tawanan at ang kalantog ng mga kubyertos, hudyat na nagsisimula na ang marangyang buhay ng pamilya Monteclaro. Habang siya, ang tunay na may akda ng lahat ng kagandahang ibinebenta ni Anton, ay nananatiling isang lihim na nakatago sa gakmay. Nag-iisa, kasama ang kanyang mga pangarap na tila ba ay unti-unti nang nagiging abo. Bakit ko ba ito tinitiis? Hanggang kailan ako magiging alipin ng utang na loob na ito? Ito ang tanong na paulit-ulit na bumabalot sa kanyang isipan habang nakatingin siya sa canvas na puno ng kulay, ngunit walang buhay. Kinuha niyang muli ang kanyang brush, hindi dahil sa utos ni Anton, kundi dahil ang sining na lang ang tanging paraan upang hindi siya tuluyang mabaliw sa sakit. Ngunit sa bawat hagod niya, isang plano ang unti-unting nabubuo sa kanyang puso. Isang planong hindi kailanman nila inaasahan mula sa isang Serafina na tinitingnan nilang tila alikabok sa ilalim ng kanilang mga paa. Lumipas ang mga oras at ang kadiliman sa labas ay lalong naging makapal. Sa gitna ng pagpipinta, biglang tumigil si Serafina nang makarinig siya ng kakaibang ingay mula sa direksyon ng silid ni Anton. Hindi ito ang karaniwang ingay ng isang taong nagpapahinga. May kasama itong malalambing na bulong at mahihinang tawa ng isang babae. Isang boses na alam niyang hindi sa kanyang biyenan. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Tila ba ay may babalang sumisigaw sa kanyang pandama. Sa kabila ng takot, nilapitan niya ang pinto at dahan-dahang pinihit ang doorknob upang sumilip sa ibaba. Ang bawat sentimetro ng pagkakabukas ng pinto ay tila naglalapit sa kanya sa isang katotohanang mas masakit pa sa anumang salitang binitawan ni Anton sa kanya kanina. Ano ang mas masakit sa isang pusong wasak na? Iyon ay ang matuklasan na ang dahilan ng iyong pagdurusa ay ginagawa ka lang palang isang malaking biro. Wala ka talagang silbi, Serafina. Look at yourself. You're just a pathetic, unlovable artist who can't even give me a child. Did you really think I could stay faithful to a woman who smells of nothing but turpentine and misery? Ang mga salitang yun ni Anton ay tila mga lason na pumatak sa sugatang puso ni Serafina. Nakatayo siya sa pintuan ng silid. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa hamba ng pinto hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Sa loob ng silid, nakita niya si Cristel na prenteng nakaupo sa kama, inaayos ang kanyang buhok habang nakasuot ng mapang-uyam na ngiti. Ang bango ng silid na dati ay sa kanya, ngayon ay puno na ng presensya ng ibang babae. Don't act so surprised, Sarah. Anton needs a partner who can help him rise, not someone who drags him down with her depression. Crystal is my muse now. At ikaw? You're just the ghost in the attic that works for us. Be grateful na pinapakain ka pa namin. Tumalikod si Anton. Binaliwala ang bawat luhang dumadaloy sa pisngi ng kanyang asawa. Ang bawat salita niya ay tila isang matalim na kutsilyo na sadyang hinihiwa ang natitirang dignidad ni Serafina. Sa tindi ng sakit, halos hindi na makahinga si Serafina. Ang kanyang dibdib ay naninikip at ang kanyang mga tuhod ay tila malapit ng bumigay. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkawasak, isa pang pangalan ang sumagi sa kanyang isip, ang kanyang biyenan. Akala niya, sa piling ni Doña Carmen ay makakahanap siya ng kahit katiting na katarungan. Patakbo siyang bumaba. Ang tunog ng kanyang mga paa sa hagdanan ay tila mabilis na tibok ng isang pusong naghihingalo. Naabutan niya si Doña Carmen sa tapat ng naglalagablab na fireplace sa sala.
Ang matanda ay may hawak na isang lumang kahon. Ang kahon kung saan nakatago ang lahat ng alaala ng kanyang yumaong anak. Mama, please, tulungan niyo po ako. Si Anton, may kasamang iba sa taas. Sabihan niyo naman po siya. Tumingin si Doña Carmen sa kanya, ngunit walang bahid ng awa ang kanyang mga mata. Sa halip, ang makikita lamang ay ang lamig ng isang taong walang kaluluwa. Itinaas ng matanda ang kahon at walang pag-aalinlangang inihagis ito sa gitna ng nagliliyab na apoy. Malas ang mga alaalang ito. Serafina, ang batang yon ay hindi nabuhay dahil sa kahinaan mo. Ayaw ko nang makakita ng kahit anong basura mula sa nakaraan sa bahay na ito. Itong apoy na ito ang tatapos sa lahat ng malas na dinala mo sa amin. Napaluhod si Serafina sa harap ng fireplace. Ang init ng apoy ay dumidampi sa kanyang mukha, ngunit mas matindi ang hapdi sa kanyang kalooban nang makita niyang nilalamon ng apoy ang maliit na sapatos na asul, ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanyang anak. Sinubukan niyang abutin ng apoy, isinugal ang kanyang sariling balat, mailigtas lamang ang kivat na yon. Naramdaman niya ang matinding init na tumupok sa dulo ng kanyang mga daliri. Ngunit bago pa niya makuha ang sapatos, isang malakas na kamay ang humila sa kanya palayo. Si Anton iyon. Walang awa niya itong kinaladkad pabalik sa hagdanan. Ang bawat pagmamakaawa ni Serafina ay tila hangin lang na dumadaan sa pandinig ni Anton. Nang marating nila ang pintuan ng attic, itinulak niya si Serafina papasok sa madilim at malamig na silid. Diyan ka lang. Huwag kang lalabas hanggat hindi mo natatapos ang lahat ng kailangan ko. You're lucky I don't throw you out in the streets right now. Ang huling nakita ni Serafina ay ang pintong dahan-dahang nagsasara bago niya narinig ang tunog ng susi na umiikot sa kandado mula sa labas. Iniwan siyang mag-isa sa dilim, kasama ang amoy ng usok mula sa kanyang mga nasunog na pangarap. Sa katahimikan ng gabi, ang tanging maririnig ay ang kanyang sariling paghikbi na tila ba ay isang malungkot na awit ng pamamaalam. Ngunit sa tindi ng sakit at kawalang katarungan, isang bagong lakas ang nagsimulang mag-alab sa loob ni Serafina. Hindi na ito ang lakas ng isang martir, kundi ang determinasyon ng isang taong wala nang natitirang mawawala. Tiningnan niya ang bintana ng attic. Sa labas, ang langit ay madilim, at ang ulan ay nagsisimulang pumatak ng malakas. Lumilikha ng isang malungkot na ritmo sa bubungan. Gamit ang kanyang mga duguang kamay, kinuha niya ang isang mabigat na estatwa ng sining na siya rin ang gumawa. Inihagis niya ito ng buong lakas sa salamin ng bintana. Ang pagbasag ng salamin ay tila isang simbolo ng pagdurog niya sa lahat ng tanikala na nagtali sa kanya sa bahay na yon. Ang mga matatalim na piraso ng salamin ay nagkalat sa sahig, kumikinang sa ilalim ng kidlat. Sa labas ng mansyon, habang ang bawat patak ng ulan ay humahampas sa kanyang balat, isang matandang anino ang lumitaw mula sa kusina. Si Nanay Rosa yon, ang tanging kasambahay na nagpakita sa kanya ng kabutihan. Walang salitang inabot nito sa kanya ang isang lumang payong at isang maliit na balot ng tinapay. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. At sa tingin na iyon ay naintindihan ni Serafina ang lahat. Ang hiling na sana ay makaligtas siya. Tumakbo si Serafina. Tumakbo siya palayo sa mansyong tila isang libingan ng kanyang kaluluwa. Ang ulan ay tila nakikisimpatya sa kanyang mga luha. Binabalot ang kanyang buong katawan ng lamig. Ang bawat hakbang niya sa putikan ay puno ng paghihirap hanggang sa marating niya ang gitna ng kalsada. Ang kanyang paningin ay unti-unting nagdidilim. Ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng bumigay. Bago siya mawalan ng malay, naramdaman niya ang isang mainit na presensya sa gitna ng malamig na ulan. Isang pares ng malalakas na braso ang maingat na bumuhat sa kanya mula sa malamig na semento. Sa pagitan ng kanyang pikit matang paningin, nakita niya ang isang mukhang hindi pamilyar, ngunit puno ng pag-aalala.
Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Serafina ang init na hindi nanggagaling sa apoy ng galit, kundi sa haplos ng isang estranghero. Ligtas na ba ako? O ito na ang simula ng isa pang panaginip na wawasak sa akin? Ito ang huling tanong na naiwan sa kanyang isipan bago siya tuluyang lamunin ng kadiliman habang ang tunog ng malakas na ulan ay unti-unting nagiging isang oyayi na nagpapatulog sa kanyang pagod na diwa. Sa bawat pagmulat ng aking mga mata, tila isang panaginip lamang ang lahat, ngunit ang hapdi sa aking mga daliri ang nagpapaalala sa akin na totoo ang bawat sandali ng aking pagtakas. Ang unang naramdaman ni Serafina ay ang init ng sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Isang init na hindi mapanghusga, kundi tila isang malambot na haplos na gumigising sa kanyang nananamlay na diwa. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at bumungad sa kanya ang isang mataas na kisame na may mga luma, ngunit malinis na biga ng kahoy. Malayo ito sa madilim at maalikabok, nagakmay na naging bilangguan niya sa loob ng mahabang panahon. Amoy pintura ang buong paligid, ngunit hindi ito ang nakakasulasok na amoy ng thinner na nagpapaalala sa kanya ng paghihirap. Ito ay amoy ng sariwang linseed oil, ng tuyong canvas at ng isang uri ng katahimikan na tila ba ay may sariling musika. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang mga kamay, ngunit napaigtag siya ng maramdaman ang hapdi. Huwag mo munang igalaw ang mga kamay mo. Malalim ang mga sugat mo mula sa pagkakasunog at sa pagkabasag ng salamin. Isang malalim at kalmadong boses ang bumasag sa katahimikan. Napalingon si Serafina sa gilid at nakita ang isang lalaking nakaupo sa isang lumang silya. Si Gabriel iyon. Hawak niya ang isang maliit na palanggana ng maligamgam na tubig at malinis na tela. Ang kanyang mga mata ay hindi puno ng galit o pang-uuyam. Sa halip, mayroon itong lalim na tila ba ay nakakaintindi sa bawat sugat na hindi nakikita ng mata. Umatras si Serafina, ang kanyang katawan ay automatikong nanginig sa takot. Ang kanyang likas na depensa ay tila sumisigaw na baka saktan din siya ng lalaking ito, gaya ng ginagawa ni Anton sa tuwing hindi niya nasusunod ang gusto nito. Don't be afraid. Hindi kita sasaktan. Nakita kita sa gitna ng kalsada kagabi. Basang-basa sa ulan at walang malay. Dinala kita rito sa studio ko dahil hindi ko alam kung saan ka nakatira. Maingat na kinuha ni Gabriel ang kamay ni Serafina. Ang haplos ng kanyang mga daliri ay tila isang balahibo sa kagaanan. Sinimulan niyang linisin ang mga sugat ni Serafina. Ang bawat dampi ng basang tela ay puno ng pag-iingat. Tila ba ay humahawak siya ng isang napakahalagang obra na malapit ng mabasag. Sa bawat pagdampi ng tubig, naramdaman ni Serafina ang unti-unting pagkawala ng tensyon sa kanyang katawan. Sino ka? Bakit mo ito ginagawa para sa akin? Ang boses ni Serafina ay halos bulong na lamang, tuyo at basag dahil sa pagod at iyak. Tumingin si Gabriel sa kanya. Isang maliit at tipid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. I'm Gabriel, isang art restorer. Ang trabaho ko ay ayusin ang mga bagay na nasira na. Ibalik ang ganda ng mga obrang tila kinalimutan na ng panahon. At sa tingin ko, kailangan mo rin ng kaunting restoration. You don't have to explain anything. Ligtas ka rito. Walang magtatanong. Walang manghuhusga. Iniwan ni Gabriel ang isang tasa ng mainit na kape at isang plato ng pagkain sa tabi ng higaan ni Serafina bago siya tumayo at lumayo. Hindi niya pinilit si Serafina na magsalita. Hindi siya naghahanap ng pasasalamat. Ang distansyang ibinigay niya ay tila isang regalo para sa isang pusong pagod na sa pakikipaglaban. Nang maiwan si Serafina sa katahimikan ng studio, iginala niya ang kanyang paningin. Ang bawat sulok ay puno ng mga painting na tila ba ay humihinga. May mga estatwa, mga lumang frame at mga kulay na tila ba ay nagbibigay ng buhay sa silid. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, hindi naramdaman ni Serafina
na kailangan niyang magtago. Umiyak siya ng tahimik, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawang naramdaman niya sa piling ng isang estranghero na hindi humihingi ng kapalit. Habang nagaganap ang kapayapaang ito, sa studio ni Gabriel, sa kabilang panig ng lungsod, isang malakas na boses ang umalingaw-ngaw sa loob ng mansyon ng mga Monteclaro. Nasaan siya? Imposible na mawala na lang siya na parang bula. Doña Carmen, ang exhibition ay sa susunod na 2 linggo na. Kung wala si Serafina, anong ipapakita ko sa mga collectors? Isang blankong canvas? Galit na galit si Anton habang hinahagis ang mga gamit sa loob ng attic. Ang bawat piraso ng sining na hindi pa tapos ay tila nagpapaalala sa kanya ng kanyang sariling kawalan ng talento. Si Doña Carmen ay nakatayo sa pintuan. Ang kanyang mukha ay maputla habang hawak ang kanyang dibdib. Ang kanilang gansa na nangingitlog ng ginto ay nakatakas na at kasama nito ang kanilang kinabukasan at karangyaan. Kailangan natin siyang mahanap, Anton. Kung malalaman ng mga tao na hindi ikaw ang gumagawa ng mga painting na yon, tapos na tayo. Ang hiya na idudulot nito ay mas malala pa sa kamatayan. Hanapin mo siya sa ayaw mo at sa gusto. Ngunit habang abala ang mga Monteclaro sa kanilang desperasyon, si Serafina ay dahan-dahang bumabangon mula sa kanyang pagkakahiga. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na balot ng puting benda. Ang bawat sugat ay nagsisimula ng maghilom at kasabay nito, ang isang lihim na apoy sa loob ng kanyang puso ay nagsisimulang muling mag-alab. Sino nga ba ang tunay na may-ari ng talentong ito? At hanggang kailan ako papayag na ang aking sining ay maging tuntungan ng kanilang kasinungalingan? Ito ang tanong na nag-iwan ng isang malalim na marka sa kanyang diwa habang pinagmamasdan niya si Gabriel mula sa malayo, na abala sa pag-aayos ng isang lumang painting. Ang bawat galaw ng lalaki ay puno ng respeto sa sining, isang respeto na hindi kailanman niya naramdaman mula sa kanyang asawa. Isang buwan ang lumipas na ang tanging usapan sa loob ng studio ay ang wika ng katahimikan. Si Serafina ay tila isang anino na gumagalaw sa paligid ni Gabriel. Sa umaga, ipaghahanda niya ito ng kape. Sa tanghali, tutulong siyang maglinis ng mga brush. Sa gabi, uupo lamang siya sa isang sulok, yakap ang kanyang mga tuhod habang pinagmamasdan ang lalaking abala sa pagbabalik buhay ng mga lumang obra. Hindi siya nagsasalita at hindi rin siya pinipilit ni Gabriel. Para kay Gabriel, ang katahimikan ni Serafina ay hindi isang kawalan, kundi isang espasyong kailangang igalang. Ibinabahagi niya ang kanyang pagkain nang hindi nagtatanong. Iniiwan niya ang isang malinis na kumot sa silya nito tuwing lumalamig ang gabi. Ang kanyang bawat kilos ay isang mensaheng nagsasabing, "Nandito lang ako, hihintayin kitang maging handa." Isang hapon, habang naglilinis si Gabriel ng isang lumang frame, aksidente niyang nabitawan ang isang basong may lamang tubig. Ang tunog ng babasaging nabasag sa sahig na semento ay umalingaw-ngaw sa buong studio. Sa isang iglap, ang payapang si Serafina ay nagbago. Napatalon siya sa kinauupuan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Ang kanyang paghinga ay bumilis, at ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig. Sa kanyang isipan, ang tunog na yon ay hindi lamang tunog ng nabasag na baso. Ito ang tunog ng galit ni Anton, ang tunog ng mga bagay na inihahagis sa pader sa tuwing hindi ito nasisiyahan sa kanyang gawa. Walang pag-aalinlangan, gumapang siya papasok sa ilalim ng pinakamalapit na lamesa. Doon, sa dilim, niyakap niya ang kanyang sarili. Pilit na pinapakalma ang kabog ng kanyang dibdib na tila isang tambol na nagbabanta ng panganib. Nakita ni Gabriel ang lahat. Ngunit sa halip na pilitin si Serafina na lumabas, dahan-dahan siyang naupo sa sahig, ilang talampakan ng layo mula sa lamesa. Hindi siya nagsalita. Kinuha lamang niya ang isang kumot at maingat na inilagay sa balikat ni Serafina na nakalabas mula sa ilalim ng lamesa.
Nanatili silang ganoon sa loob ng ilang minuto. Ang tanging maririnig lamang ay ang mahinang paghinga ni Serafina at ang tahimik na presensya ni Gabriel na tila isang pader na hindi magigiba. Unti-unti, ang panginginig ni Serafina ay humupa. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng pagtataka. Dahan-dahan siyang sumilip mula sa ilalim ng lamesa. Sa unang pagkakataon, tinitigan niya ng maigi ang mga mata ni Gabriel. At sa mga matang yon, wala siyang nakitang awa. Ang nakita niya ay isang pamilyar na lungkot, isang bakas ng sakit na tila minsan na ring naging bahagi ng buhay ng lalaking ito. Nakita niya ang isang kaluluwang nakakaintindi. Nang makitang kalmado na si Serafina, tumayo si Gabriel at gumawa ng 2 tasa ng mainit na tsa. Inilapag niya ang isang tasa sa sahig, malapit sa kinaroroonan ni Serafina. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang silya at tahimik na uminom, na tila ba ay walang nangyari. Lumabas si Serafina mula sa ilalim ng lamesa. Kinuha niya ang tasa ng tsa. Ang init nito ay gumapang sa kanyang mga palad. Nagbibigay ng kakaibang ginhawa. Naupo siya sa sahig, sumandal sa paa ng lamesa at uminom kasabay ni Gabriel. Walang salitang namagitan sa kanila, ngunit sa sandaling iyon, isang tulay ng pag-unawa ang nabuo sa pagitan ng kanilang dalawang nasugatang puso. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Gabriel, hindi mapakali si Serafina. Ang kanyang mga kamay ay tila may sariling isip. Nangangati na muling humawak ng isang bagay na makakapagpahayag ng lahat ng emosyong nakakulong sa kanyang dibdib. Hindi niya na kaya pang kimkimin ang lahat. Tumayo siya at lumapit sa isang estante na puno ng mga gamit sa sining. Ang kanyang mga mata ay napako sa isang piraso ng uling. Kinuha niya ito, kasama ang isang retaso ng lumang canvas. Sa sahig, sa ilalim ng liwanag ng buwan na tumatagos sa malaking bintana ng studio, nagsimula siyang gumuhit. Ang bawat hagod ng uling ay mabilis, puno ng puwersa, puno ng sakit, galit, at pangungulila. Hindi niya alam kung ano ang kanyang ginuguhit. Ang alam niya lang ay kailangan niyang ilabas ang lahat ng ito bago siya tuluyang lamunin ng kadiliman sa loob niya. Isang ingay mula sa kanyang likuran ang nagpatigil sa kanya. Paglingon niya, nakita niya si Gabriel na nakatayo. Gising na. Hindi ito nakatingin sa kanya, kundi sa canvas na nasa sahig. Habang tinititigan ni Gabriel ang nabubuong imahe sa canvas, ang kanyang karaniwang kalmadong mukha ay napalitan ng pagkamangha. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, hindi lamang sa ganda ng sining, kundi sa isang bagay na mas malalim, isang bagay na pamilyar, isang bagay na matagal na niyang hinahanap. Ang uling sa kamay ni Serafina ay tila naging karugtong ng kanyang kaluluwa. Ang bawat kurba, bawat anino na kanyang iginuhit sa canvas ay hindi lamang mga linya. Ito ay mga piraso ng kanyang basag na puso, mga bulong ng kanyang mga pighati. Sa gitna ng canvas, nabuo ang isang imahe ng isang ina na nakayakap ng mahigpit sa isang anino. Isang anino na may hugis ng isang sanggol na hindi kailanman nahawakan, ngunit habang buhay na mamahalin. Hindi napansin ni Serafina ang pagtulo ng kanyang mga luha hanggang sa pumatak ito sa ibabaw ng uling, lumilikha ng maliliit na batik sa kanyang obra. Ang sakit na matagal niyang kinimkim ay sa wakas ay nakahanap ng paraan upang lumabas, hindi sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa pamamagitan ng sining na minsan niyang itinuring na sumpa. Nakatayo lamang si Gabriel sa kanyang likuran, hindi gumagalaw. Tila ba ay natatakot na baka masira niya ang sagradong sandali. Tinitigan niya ang bawat hagod ng kamay ni Serafina. Ang paraan ng paggamit nito ng liwanag at dilim, ang emosyong dumadaloy sa bawat detalye. Lahat ay pamilyar sa kanya. Dahan-dahan siyang lumapit sa isang estante at kinuha ang isang makapal na art magazine. Ito ang issue kung saan itinampok si Anton Monteclaro bilang ang bagong henyo ng sining sa bansa. Sa pabalat, nakangiti si Anton
habang nakatayo sa tabi ng isang malaking painting na di umano'y obra maestra niya. Maingat na inilapag ni Gabriel ang magazine sa sahig, katabi ng ginuguhit ni Serafina. Pinagkumpara niya ang dalawa, ang mga linya, ang teknik, ang estilo. Walang duda, iisa lamang ang kamay na gumawa sa mga ito, ngunit may isang malaking pagkakaiba. Ang painting sa magazine, kahit gaano kaganda, ay tila isang magandang bangkay na walang kaluluwa. Samantalang ang guhit na uling ni Serafina, kahit simple, ay humihinga, tumitibok, at sumisigaw sa sakit. "Sera, anong pangalan mo?" Ang tanong ni Gabriel ay malumanay, ngunit may bigat. Tumingala si Serafina. Ang kanyang mga mata ay basang-basa ng luha. Serafina. Serafina. Ang pangalang iyon ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Gabriel. Tumingin siyang muli sa mga obra sa magazine. Pagkatapos ay sa mukha ng babaeng nasa harapan niya. Ako ang puminta ng lahat ng yan. Ang pag-amin ni Serafina ay tila isang bulong na dinala ng hangin, basag at puno ng pait. Ngunit para kay Gabriel, ito ay isang kulog na yumanig sa kanyang buong pagkatao. Hindi siya nagduda, hindi siya nagtanong kung bakit o paano. Sa halip, lumuhod siya sa tabi ni Serafina. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay nito, ang kamay na may mga sugat at mantsa ng uling, at marahan itong hinawakan. Ang init ng kanyang palad ay tila isang pangakong hindi na ito muling mag-iisa. I believe you, Serafina. Ninanakaw nila ang kaluluwa mo. Panahon na para bawiin mo ito. Sa mga salitang iyon, isang bagay ang nabasag sa loob ni Serafina. Ito ang unang pagkakataon na may naniwala sa kanya nang walang pag-aalinlangan. Ito ang unang pagkakataon na may nakakita sa kanya. Hindi bilang asawa ni Anton o minug-asawa ni Doña Carmen, kundi bilang si Serafina, ang alagad ng sining. Habang pinagmamasdan ni Gabriel ang obra ni Serafina, may isa pang napansin ang kanyang mga matang sanay sa sining. Isang partikular na paraan ng pagblend ng anino, isang teknik sa pagguhit ng mga kamay na tila ba ay may sariling buhay. Hindi lamang ito basta galing, ito ay isang istilong minsan lang niyang nakita sa mga lumang libro ng sining. Bigla siyang tumayo at naglakad patungo sa isang nakatabing na painting sa pinakasulok ng kanyang studio. Maingat niyang inalis ang puting tela na bumabalot dito. Ang painting ay naglalarawan ng isang babaeng may mahabang buhok, nakatingin sa malayo, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pag-asa. Ito ay isang lumang obra na matagal na niyang inaaral. Serafina, tingnan mo ito. Lumapit si Serafina. Habang tinititigan niya ang lumang painting, isang pamilyar na pakiramdam ang bumalot sa kanya. Ang mga kulay, ang hagod ng brush. Ito ay tila isang alaalang nakatago sa pinakaliblib na bahagi ng kanyang isipan. Ito ang nawawalang secret technique ng pamilyang Monteclaro, ang pamilyang nagmamay-ari ng pinakamalaking art foundation sa bansa. Paanong alam mo ito? Ang tanong ni Gabriel ay hindi isang akusasyon, kundi isang pagtatakang puno ng pagkamangha. Hindi ko alam, sagot ni Serafina. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang alam ko lang, ito ang paraan ng pagpipinta na itinuro sa akin ng aking ina bago siya mawala. Sa sandaling iyon, ang lahat ng piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit-kabit sa isipan ni Gabriel. Ang apelyido ni Anton, ang misteryosong talento ni Serafina, ang nawawalang tagapagmana ng isa sa pinakamayamang pamilya sa Pilipinas. Posible kaya na ang babaeng ito na tinatrato na parang alipin ay ang tunay na reyna na matagal nang hinahanap ng lahat? Sino ka ba talaga, Serafina? Hindi lang basta talento ang nakikita ko sa mga gawa mo. Nakikita ko ang isang kasaysayang pilit na ibinaon sa limot. Ang mga salitang yun ni Gabriel ay tila isang susi na nagbukas sa isang pintuan ng gunita na matagal nang nakakandado sa isipan ni Serafina. Lumapit si Gabriel sa isang istante at kinuha ang isang lumang libro ng sining
na may mga pahinang naninilaw na. Ipinakita niya rito ang isang larawan ng obra ni Doña Isabel Monteclaro, ang tanyag na matriarka ng sining na pumanaw na maraming taon na ang nakalilipas. Habang tinititigan ni Serafina ang larawan, unta-unting bumalik ang kanyang malay sa isang maliit at barong-barong na bahay sa malayo. Naalala niya ang kanyang ina, si Maria, na laging pagod mula sa pagtatrabaho bilang labandera, ngunit tuwing gabi ay matiyagang humahawak ng KOVE. Naalala niya ang malambot na tinig nito habang itinuturo sa kanya ang paraan ng pagblend ng kulay na tila ba ay humahalik sa canvas. Ang sining ay hindi para sa mata, Serafina. Ito ay para sa mga pusong nakakaramdam, iyang madalas sabihin ng kanyang ina. Tila bumalik ang init ng mga kamay ng kanyang ina sa kanyang mga daliri. Ngunit kasabay nito, ang pait ng katotohanan. Ang kanyang ina ay namatay sa hirap at sakit, habang daladala ang isang lihim na hindi nito kailanman naiswalat hanggang sa huling hininga. Kinuha ni Gabriel ang lumang kahon na dala ni Serafina nang tumakas ito mula sa mansyon. Ito ang kahong itinago ni Serafina sa ilalim ng kanyang higaan, ang tanging bagay na natira sa kanya mula sa kanyang ina. Maingat nilang binuksan ang kinakalawang na trangka. Ang tunog ng pag-ikot ng bakal ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng katotohanan. Sa loob ng kahon, sa ilalim ng mga lumang retaso ng tela, nakita nila ang isang sobrang selyado. Sa loob nito ay isang birth certificate at isang liham na may opisyal na tatak ng pamilya Monteclaro. Habang binabasa ni Serafina ang mga dokumento, ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig ng matindi. Ang pangalang nakasulat sa birth certificate bilang kanyang ama ay si Don Julian Monteclaro, ang panganay na kapatid ni Eduardo Monteclaro. Isa kang Monteclaro, Serafina. Ikaw ang tunay at nag-iisang tagapagmana ng lahat ng iniwan ni Don Julian. Ang sining na itinuro sa iyo ng ina mo. Iyon ang sining ng iyong pamilya. Napaluhod si Serafina sa sahig. Ang mga papel ay nalaglag mula sa kanyang mga kamay. Ang bawat luhang pumatak mula sa kanyang mga mata ay puno ng matinding pait. Sa loob ng maraming taon, naniwala siya sa kasinungalingan ni na Anton at Doña Carmen na siya ay isang pulubi lamang na kinailangan nilang kalingain. Pinaniwala siya na may utang na loob siya sa kanila, kaya hinayaan niyang apakan nila ang kanyang pagkatao at nakawin ang kanyang sining. Ngunit ang totoo, sila ang magnanakaw. Ninanakaw nila ang buhay na dapat ay sa kanya. Bakit kailangang magdusa ni Mama sa hirap? Bakit kailangan nating mamuhay na parang mga daga habang sila ay nagpapakasa sa yaman na para sa atin? Ang boses ni Serafina ay puno ng hinagpis na tila ba ay nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Nilapitan siya ni Gabriel at dahan-dahang hinaplos ang kanyang buhok, nagbibigay ng tahimik na lakas sa gitna ng unos ng kanyang emosyon. Sa sandaling iyon, ang awa sa sarili ay unti-unting napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Habang nagluluksa si Serafina para sa kanyang nakaraan, sa loob ng marangyang opisina ng mga Monteclaro, si Tito Eduardo ay hindi mapakali. Ang usok mula sa kanyang tabako ay bumabalot sa silid, habang matalim siyang nakatingin kay Anton na nakayuko sa harap ng kanyang lamesa. You fool, Anton! Isang linggo na lang at kailangan na nating ipresenta ang bagong koleksyon. Ang mga investors ay nagsisimula ng magduda. Kung hindi mo mahahanap ang asawa mo, pareho tayong babagsak. Alam mo kung gaano karaming pera ang nakataya rito. Mabilis ang paghinga ni Anton. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at galit. Kung wala si Serafina, siya ay wala ring kwenta. Ang kanyang pangalan bilang isang mahusay na pintor ay isang ilusyong binuo lamang sa pamamagitan ng paghihirap ng kanyang asawa. Hahanapin ko siya, Tito. Hindi siya makakalayo. Wala siyang pera, wala siyang kakilala. Babalik din ang babaeng iyon dahil wala siyang matutuluyan kundi ang Gatsmay na yon. Ngunit hindi alam ni Anton na ang Serafina na kilala niya ay patay na.
Bumalik ang eksena sa studio ni Gabriel. Tumayo si Serafina at humarap sa isang malaking salamin. Tiningnan niya ang kanyang sarili, ang kanyang mahabang buhok na naging saksi sa kanyang mga paghihirap. Ang kanyang mga matang dati ay puno ng takot. Kinuha niya ang isang matalim na gunting mula sa lamesa ni Gabriel. Sa bawat pag-ipit ng gunting, ang mga hibla ng kanyang buhok ay nahuhulog sa sahig. Ang tunog ng pagputol ng bakal sa buhok ay tila ang tunog ng pagkalas ng mga tanikala sa kanyang katawan. Nang matapos siya, ang makikita sa salamin ay isang babaeng may maikling buhok, matapang na tingin, at isang aura na hindi na muling matatabunan ng anino ng kahit sino. Wala na ang alipin ng atik, Gabriel. Wala na ang Serafina na pwedeng saktan at utuin. Mula sa sandaling ito, kukunin ko ang lahat ng sa akin. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay matatag, malamig, at handang sumabak sa isang laban na siya na ang magdidikta ng katapusan. Tiningnan siya ni Gabriel na may halong paghanga at pangako na mananatili siya sa tabi nito anuman ang mangyari. Ang laban para sa katarungan ay nagsisimula pa lamang. Ang mansyon ng mga Monteclaro ay muling nabalot ng ingay na tila ba ay isang marangyang pagtatanghal para sa mga mata ng lipunan. Sa loob ng malawak na sala, abala si Doña Carmen sa pag-oorganisa ng isang magarbo, ngunit pilit na piging. Ang bawat dekorasyon ay dapat perpekto. Ang bawat bulaklak ay dapat nasa tamang lugar dahil para sa kanya, ang hitsura ng kanilang pamilya ang tanging mahalagang bagay sa mundo. Sinasabi ko sa iyo, Anton, kailangang makita ng lahat na tayo pa rin ang pinaka-impluensyal na pamilya sa sining. Wear your best suit. Dapat magmukha kang henyo sa harap ng mga bisita natin. Don't let them see that you're struggling. Ang tinig ni Doña Carmen ay puno ng kaplastikan habang tinitingnan niya ang kanyang mga hiyas sa salamin. Ang mga alahas na suot niya amigo ay mga hiniram lamang o kaya ay mga pekeng gawa. Ngunit sa kanyang paningin, sapat na ang kinang ng mga ito upang pagtakpan ang unti-unting pagguho ng kanilang yaman. Sa kabilang banda, si Anton ay tila isang leon na nakakulong sa hawla. Basang-basa siya ng pawis habang nakatayo sa harap ng isang blankong canvas sa loob ng kanyang studio. Hawak niya ang brush, ngunit ang kanyang kamay ay nananatiling nakabitin sa hangin. Walang kulay na lumalabas, walang buhay na nabubuo. Sa tabi niya, si Cristel ay pilit na gumuguhit ng kung ano-ano, ngunit ang bawat hagod nito ay walang kwenta. Isang pilit na sining na walang kaluluwa. Damn it! Bakit hindi ko makuha ang tamang timpla? Cristel, I told you to copy her style, not to make a mess. Kung hindi mo kaya, umalis ka na rin dito, gaya ng asawa ko. Ang sigaw ni Anton ay umalingaw-ngaw sa buong silid, ngunit wala itong naidulot na solusyon. Ang desperasyon ay tila isang madilim na ulap na bumabalot sa kanya, dahil alam niyang sa bawat segundong lumilipas, ang kanyang kasinungalingan ay lalong nalalapit sa katotohanan. Samantala, malayo sa kaguluhan ng mansyon, sa loob ng payapa at tahimik na studio ni Gabriel, isang panibagong katauhan ang unti-unting hinuhulma. Si Serafina ay nakatayo sa gitna ng silid, suot ang isang simpleng ngunit eleganteng damit na pinili para sa kanya ni Gabriel. Ang kanyang maikling buhok ay nagbibigay sa kanya ng isang aura ng tapang at dignidad na hindi kailanman nakita noong siya ay nasa gakmay pa. Eyes up, Serafina! Tandaan mo, ikaw ay isang Monteclaro. Ang dugo mo ay dugong bughaw sa mundo ng sining. Huwag mong hayaang makita nila ang takot sa iyong mga mata. Maglakad ka na, tila ba pag-aari mo ang bawat lupang tinatapakan mo. Ang boses ni Gabriel ay puno ng paghanga habang pinagmamasdan ang transformasyon ni Serafina. Tinuruan niya itong muling maglakad nang may tiwala sa sarili. Turuan ang kanyang boses na huwag manginig at turuan ang kanyang puso na huwag nang muling maging biktima. Sa bawat pagkakataon na muntik nang bumigay ang tuhod ni Serafina sa kaba,
Nandyan ang mga kamay ni Gabriel upang alalayan siya. Ang bawat haplos nito sa kanyang balikat ay tila nagbibigay ng init na nagpapatatag sa kanyang kalooban. Isang hapon, habang sinusubukan ni Serafina ang isang napakagandang pulang bestida para sa gaganaping national gala, hindi napigilan ni Gabriel na namatigilan sa kanyang kinatatayuan. Ang liwanag ng araw na tumatagos sa bintana ay tila nagbibigay ng gintong kislap sa paligid ni Serafina. Sa sandaling iyon, hindi lamang isang tagapagmana ang nakita ni Gabriel, kundi isang babaeng muling nahanap ang kanyang sarili pagkatapos ng mahabang panahon sa kadiliman. You look perfect, Serafina. Ang bulong na yon ni Gabriel ay nagdulot ng isang mabilis na pagkabog sa dibdib ni Serafina, isang pakiramdam na matagal na niyang nakalimutan. Tumingin siya sa mga mata ni Gabriel at doon niya nakita ang isang tapat na pagkilala. Hindi siya nito tinitingnan bilang isang kasangkapan, kundi bilang isang tao. Ngumiti si Serafina, isang tunay at malayang ngiti na tila ba ay isang bulaklak na sa wakas ay bumuka sa gitna ng taglamig. Ngunit sa kabila ng tamis ng sandaling iyon, alam ni Gabriel na kailangan na nilang kumilos. Ginamit niya ang lahat ng kanyang mga koneksyon sa mataas na lipunan upang simulan ang kanilang plano. Isang misteryosong liham ang ipinadala sa mansyon ni na Anton. Isang liham mula sa isang nagpapakilalang bilyonaryong patron na nagnanais na bilhin ang buong koleksyon ni Anton sa National Gala sa napakataas na halaga. Nang matanggap ni Anton ang liham, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa tuwa. Akala niya ay ito na ang kanyang pagkakataon upang muling bumangon. Hindi niya alam na ang bawat salita sa liham na yon ay isang pay na sadyang inihanda ni Serafina at Gabriel upang tuluyan silang lunurin sa kanilang sariling kasinungalingan. Handa ka na ba, Serafina? Ang laro ay magsisimula na sa National Gala bukas. Tumingin si Serafina sa malayo. Ang kanyang mga mata ay tila mga bituin na kumikinang sa dilim. Hawak niya sa kanyang kamay ang isang maliit na invitation card. Isang card na magsisilbing susi sa pagbubukas ng pinto ng impyerno para sa mga taong sumira sa kanyang buhay. Handa na ako, Gabriel. Panahon na para makita nila ang sining ng katarungan. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na hangin na nagdadala ng babala. Ngunit habang sila ay naghahanda, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap sa mansyon. Isang imbestigador na binayaran ni Eduardo Monteclaro ang lumitaw sa pintuan. May dalang isang larawan na kinuha mula sa malayo. Isang larawan ni Gabriel at Serafina na magkasama sa labas ng studio. Anong gagawin ni Eduardo kapag nalaman niyang ang taong kinatatakutan niya ay buhay at kasama ng isang lalaking may sarili ring mga lihim na itinatago? Ito na ang huling pagkakataon na pipinta ako para sa isang kasinungalingan, Gabriel. Ang bawat hagod ng brush na ito ay hindi na para kay Anton, kundi para sa katarungang matagal ko nang kinalimutan. Ang boses ni Serafina ay mahinahon, ngunit may lalim ng determinasyon habang nakaharap siya sa isang malaking canvas sa gitna ng studio. Ang buong silid ay nababalot ng init mula sa mga studio lights at ang amoy ng linseed oil ay tila isang pamilyar na yakap na nagpapatahimik sa kanyang diwa. Sa loob ng ilang araw, walang ibang ginawa si Serafina kundi ang ibuhos ang lahat ng kanyang emosyon sa obrang ito. Isang painting na magsisilbing kanyang tinig sa gitna ng katahimikan. Nakatayo si Gabriel sa likuran niya, tahimik na nagmamasid. Nakita niya ang bawat pagtulo ng pawis sa noo ni Serafina, ang bawat panginginig ng mga daliri nito sa tuwing naaalala ang hapdi ng nakaraan. Nilapitan niya ang babae at dahan-dahang pinunasan ang pawis sa noo nito gamit ang isang malinis na panyo. Ang kanyang mga galaw ay puno ng pag-iingat. Tila ba ayaw niyang mabasag ang konsentrasyon ng artist na nasa harap niya. You need to rest, Serafina. Ilang gabi ka na ring halos walang tulog. Magpahinga ka muna. Ako
Ako na ang bahala rito. Umiling si Serafina. Ngunit sa pagkakataong ito, ay hindi ito pagtanggi dahil sa takot, kundi dahil sa alab ng kanyang puso. Lumingon siya kay Gabriel at doon niya nakita ang isang tapat na pag-aalala. Sa sobrang pagod, dahan-dahang sumandal ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel. Ramdam niya ang tibay at init ng katawan ng lalaki. Isang pakiramdam ng seguridad na hindi niya kailanman naramdaman sa piling ni Anton. Huminga siya ng malalim, nilalasap ang amoy ng malinis na damit ni Gabriel na humahalo sa amoy ng pintura. Sa sandaling iyon, ang mundo sa labas ay tila naglaho. Hinawakan ni Gabriel ang kanyang kamay. Ang mga daliri nito ay maingat na humaplos sa kanyang mga palad. Tumingala si Serafina at nagkatitigan silang dalawa. Ang mga mata ni Gabriel ay tila isang malalim na dagat ng pangako. Dahan-dahang iniyuko ni Gabriel ang kanyang mukha at idinampi ang isang magaan at punong-puno ng respetong halik sa noo ni Serafina. Isang halik na nagsasabing hindi siya bibitaw, anuman ang mangyari. Bumalik si Serafina sa kanyang canvas, sa pinakailalim na bahagi ng painting, sa isang sulok na hindi agad mapapansin ng ordinaryong mata. Dahan-dahan niyang iginuhit ang isang maliit na bulaklak ng baby's breath. Ito ang kanyang lihim na pirma, isang alay para sa kanyang anak na pumanaw. Alam niyang sa sandaling makita ito ni Anton, ang bawat kasinungalingan nito ay guguho. Habang naghahanda si Serafina sa kanyang tagumpay, sa isang madilim na sulok ng Binondo, si Anton ay abala sa pakikipag-usap sa isang lalaking may kaduda-dudang anyo. Ang paligid ay amoy lumang papel at alikabok. Sa harap nila ay isang painting na pilit na ginaya ang estilo ni Serafina, ngunit kulang sa buhay at kaluluwa. Ito na ba ang pinakamagandang makuha mo? Siguraduhin mong hindi ito mahahalata ng mga kritiko sa gala bukas. I'm paying you a fortune for this. Ang boses ni Anton ay puno ng desperasyon. Wala siyang pakialam kung mandaya man siya. Ang mahalaga ay mapanatili niya ang kanyang pangalan at ang yaman na tinatamasa niya. Hindi niya alam na ang binili niyang obra ay ang magsisilbing kabaong ng kanyang karera. Kinabukasan, inabot ni Gabriel kay Serafina ang isang gintong sobre. Ito ay ang VIP invitation para sa National Gala. Isang imbitasyon na hindi basta-basta nakukuha ng kahit sino. Ginamit ni Gabriel ang kanyang tunay na pangalan at ang kanyang mga koneksyon bilang isang tanyag na art restorer upang matiyak na si Serafina ay makakapasok sa harapang pintuan, hindi bilang isang alipin, kundi bilang isang reyna. Hindi ka na kailanman magpipinta sa dilim, Serafina. Mula ngayon, ang sining mo ang magiging liwanag na susunog sa kanilang mga kasinungalingan. Tumingin si Serafina sa salamin. Ang babaeng nakikita niya ay wala nang bakas ng takot. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Bukas, sa harap ng buong bansa, ang tunay na Monteclaro ay magpapakita na. Ang National Art Gala ay tila isang dagat ng nagniningning na mga hiyas at pekeng ngiti, kung saan ang bawat sulok ay puno ng amoy ng mamahaling alak at mababango ngunit matapang na pabango. Ang bulwagan ay balot ng gintong liwanag mula sa malalaking chandelier na nakasabit sa kisame na tila ba ay nagbibigay ng basbas sa mga taong naroroon. Ang mga makapangyarihan, ang mga mayayaman, at ang mga nagpapanggap. Sa gitna ng karamihan, nakatayo si Doña Carmen na tila isang reyna ng kaplastikan. Suot niya ang isang kulay asul na terno at ang kanyang leeg ay pinalalamutian ng mga alahas na bagaman kumikinang ay alam ng kanyang konsensya na hiniram lamang niya upang hindi mapahiya sa harap ng mga asawa ng politiko. Sa tabi niya, si Anton ay pilit na nagpapakitang gilas. Hawak ang isang baso ng champagne habang tumatanggap ng mga pagbati para sa kanyang bagong obra na nakatago pa sa ilalim ng isang pulang telang pelus. Look at them, Anton. Hinihintay nila ang henyo ko. Siguraduhin mong mamayang gabi, tayo ang pag-uusapan ng buong bansa. This is our moment to get back everything we lost.
Ang boses ni Carmen ay puno ng ambisyon, ngunit sa likod ng mga mata ni Anton ay makikita ang isang takot na tila ba ay malapit ng sumabog. Ang kanyang mga palad ay basa ng pawis at ang kanyang paningin ay madalas na lumingon sa pintuan na tila ba ay may inaasahang panganib. Biglang tumigil ang lahat ng usapan sa loob ng bulwagan nang bumukas ang malalaking pinto sa dulo. Ang liwanag mula sa labas ay tila nagbigay ng isang banal na anino sa dalawang figurang pumasok. Ang bawat mata ay napako sa babaeng nakasuot ng isang napaka-eleganteng pulang gown na tila ba ay gawa sa naglalagablab na apoy. Ang kanyang maikling buhok ay nagbibigay sa kanya ng aura ng isang modernong diyosa, matapang, malaya, at punong-puno ng dignidad. Sa tabi niya ay si Gabriel, na suot ang isang itim na suit na tila ba ay sadyang ginawa para sa kanyang tikas. Ang kanyang presensya ay tila isang matibay na pader na nagpoprotekta sa babaeng nasa kanyang tabi. Ang paraan ng kanyang pag-alalay sa bewang ng babae ay puno ng respeto at lihim na pagmamahal. Nalaglag ang basong hawak ni Anton at ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa sahig ay tila ba ay ang tunog ng kanyang sariling puso na tumigil sa pagtibok. Nanlaki ang kanyang mga mata habang tinititigan ang babaeng akala niya ay nabulok na sa kalsada. Serafina, ang bulong na yon ni Anton ay hindi narinig ng marami, ngunit sapat na yon upang maramdaman ni Doña Carmen ang matinding galit. Mabilis na lumapit ang matanda sa kinaroroonan ni na Serafina. Ang kanyang mukha ay namumula sa inis habang ang kanyang mga mata ay tila nagniningas sa pandidiri. Anong ginagawa ng patay gutom na ito rito? Guard, paanong nakapasok ang isang basahan sa isang marangyang pagtitipon na ito? Serafina, hindi mo ba alam na bawal ang mga pulubi rito? Lumayas ka bago ko tawagin ang pulis. Ang bawat salita ni Doña Carmen ay tila isang lason na sadyang ibinubuga sa harap ng maraming tao upang hiyain si Serafina. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan. Ang bawat tingin ay puno ng panghuhusga. Ngunit sa halip na yumuko o umiyak, si Serafina ay dahan-dahang humarap kay Doña Carmen. Tiningnan niya ang matanda mula sa maruruming sapatos nito hanggang sa pekeng alahas sa leeg nito. Ang kanyang mga mata ay malamig pa sa yelo at ang kanyang tindig ay hindi man lang nayanig. Excuse me, sino po sila? Isa po ba kayong kasambahay na naligaw rito sa gala? Mukhang hindi po yata kayo imbitado sa ganitong uri ng pagtitipon kung ganyan ang asal nyo. Ang boses ni Serafina ay kalmado, malinaw, at puno ng awtoridad na tila ba ay isang reynang kinakausap ang isang alipin. Ang katahimikang bumalot sa bulwagan ay tila ba ay lalong nagpabigat sa kahihiyang nararamdaman ni Doña Carmen. Namutla ang matanda, hindi niya inaasahan na ang dating maamong tupa ay marunong na palang lumaban ng ganito. Naramdaman ni Serafina ang pagpisil ni Gabriel sa kanyang biwang. Isang senyas ng suporta na lalong nagpatatag sa kanyang loob. Tumingin si Serafina kay Anton na hanggang ngayon ay hindi pa rin makapagsalita. Ang takot sa mga mata ng kanyang asawa ay ang pinakamasarap na sining na nakita niya sa buong buhay niya. Eksaktong sa sandaling iyon, umakyat ang host ng National Gala sa stage. Ang tunog ng pagtap ng mikropono ay tila isang hudyat ng pagbabago ng tadhana. Ladies and gentlemen, thank you for coming. Ngayong gabi, hindi lamang natin ipagdiriwang ang sining, kundi bibigyang pugay din natin ang nag-iisang tagapagmana ng Monte Claro Art Foundation, ang ating misteryosong patron na nagbigay ng pinakamalaking donasyon para sa gabing ito. Please welcome Miss Serafina Monteclaro. Ang buong bulwagan ay tila tumigil sa paghinga. Ang bawat tingin ay bumalik kay Serafina habang dahan-dahan siyang naglalakad patungo sa stage. Iniwan ang mag-inang Anton at Doña Carmen na tila mga estatwang nilamon ng sariling kahihiyan. Sino nga ba ang tunay na Monteclaro? At anong mangyayari kapag nalaman ni Anton na ang sining na balak niyang ibenta ngayong gabi
ay ang magiging huling obra ng kanyang kasinungalingan. Nakatayo si Serafina sa gitna ng entablado. Ang gintong liwanag ng spotlight ay tila ba ay sadyang bumabalot sa kanya upang ipakita ang kanyang tagumpay. Sa ibaba, ang mukha ni Anton ay kasing putla ng isang bangkay, habang si Doña Carmen ay halos hindi na makahinga. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit ng mahigpit sa kanyang dibdib, na tila ba ay sinusubukang pigilan ang pagguho ng kanyang mundo. Ang bulong ng karamihan ay tila isang malakas na hangin na nagdadala ng mga katanungang hindi nila kayang sagutin. Ito ang gabing matagal ko nang pinangarap, hindi para sa palakpak, kundi para sa katotohanan. Ang boses ni Serafina ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, malinaw at walang bahid ng takot. Tumingin siya ng diretso kay Anton. Ang kanyang mga mata ay tila mga matatalim na espada na humihiwa sa bawat kasinungalingan ng lalaki. Anton Monteclaro, bakit hindi mo ipakita sa ating lahat ang sinasabi mong tuyap ng henyo? Bakit hindi mo buksan ang obrang iyan na nakatago sa ilalim ng pulang tela? Gusto kong makita ng lahat kung gaano kakahusay puminta. Napilitang lumapit si Anton sa gitna ng entablado. Ang bawat hakbang niya ay tila ba ay paglalakad patungo sa sarili niyang bitayan. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang hawakan niya ang dulo ng pulang tela. Sa isang mabilis na galaw, inalis niya ang takip at bumungad sa lahat ang isang malaking painting na punong-puno ng kulay. Sa unang tingin, ito ay maganda. Ngunit para sa mga tunay na nakakaunawa sa sining, ito ay tila isang magandang bahay na walang naninirahan, malamig at walang kaluluwa. Ngumiti si Serafina, isang ngiting puno ng pait at tagumpay. Lumapit siya sa painting at kinuha ang isang espesyal na uri ng ilaw mula kay Gabriel. Ang sining ay hindi lamang tungkol sa kulay na nakikita ng mata. Ito ay tungkol sa mga lihim na nakatago sa bawat layer ng pintura. Sa ilalim ng asul na liwanag na itinatapat ni Serafina, ang bawat bahagi ng canvas ay nagsimulang magbago. Ang mga kulay na sadyang ginamit sa black market ay nagsimulang magmukhang maputla at peke. Ngunit ang mas nakakagimbal ay ang mga bahaging hindi makikita sa ordinaryong liwanag. Ipinakita ni Serafina sa projector ang bawat masterpiece na ginawa ni Anton sa nakalipas na mga taon. Ang mga obrang tunay na ginawa ni Serafina sa madilim na gakmay. Tingnan ninyong maigi ang mga sulok ng bawat painting na ito. Sa bawat obra na ibinenta ni Anton sa pangalan niya, mayroong isang maliit na marka, isang bulaklak ng baby's breath. Ang markang ito ay hindi pirma ng isang henyo, kundi ang iyak ng isang ina para sa kanyang anak na pumanaw habang siya ay nakakulong sa atik ng mga Monteclaro. Ipininta ko ang lahat ng iyan gamit ang aking dugo at luha, habang ang lalaking ito ay nagpapakasasa sa karangya. Yaan mula sa aking paghihirap. Ang katahimikang bumalot sa bulwagan ay tila ba ay lalong nagpabigat sa kahihiyang nararamdaman ni Anton. Ang mga kritiko ay nagsimulang magbulungan ng malakas. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pandidiri. Ang hiya o ang matinding kahihiyan ay tila isang apoy na unti-unting lumalamon sa dignidad ni Anton sa harap ng buong bansa. Serafina, stop this, ha? Sinisiraan mo lang ako. Baliw ka. Guards, kunin niyo ang babaeng ito. Sigaw ni Anton. Ang kanyang boses ay basag at puno ng desperasyon. Sinubukan niyang sugurin si Serafina sa stage. Ang kanyang mukha ay balot ng galit na tila isang hayop na nasusukol. Ngunit bago pa siya makalapit, mabilis na humarang si Gabriel. Ang kanyang matikas na pangangatawan ay tila isang pader na hindi matitibag. Isang malakas na tingin lamang mula kay Gabriel ay sapat na upang mapatigil ang nanlulumong si Anton. Sa gitna ng kaguluhang ito, ang isang gintong sandali ay naganap. Isang luha ang dahan-dahang pumatak mula sa mata ni Serafina. Isang luha na hindi dahil sa sakit na idinulot ni ang luhang iyon ay hindi tanda ng kahinaan, kundi isang huling pag-alay sa lahat ng mga gabing siya ay
nag-iisa sa dilim, nagpipinta para sa isang lalaking hindi kailanman siya minahal. Sa bawat patak nito sa sahig ng entablado, tila ba ay unti-unting nababawasan ang bigat na kanyang dinadala sa loob ng maraming taon. Ang kanyang puso, na dati ay tila isang tuyong lupa, ay nagsisimula ng makaramdam muli ng daloy ng buhay. Lumingon si Serafina sa karamihan, at ang kanyang tinig ay naging mas matatag kaysa sa anumang sining na kanyang nilikha. Ang sining ay dapat na maging salamin ng katotohanan, ngunit ang bawat painting na ibinenta ni Anton Monteclaro ay nakatayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan, pagnanakaw, at pang-aabuso. Hindi lamang talent ko ang ninakaw niya, kundi ang aking dignidad at ang pagkakataon na maging isang ina. Serafina, please! Don't do this to me! Pinulot ka lang namin sa kalsada. Akala mo ba paniniwalaan ka nila? You're just a mental patient na tumakas sa bahay. Ang sigaw ni Anton ay puno ng pait. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang pilit niyang binabaliktad ang sitwasyon. Sinubukan niyang muling lumapit kay Serafina. Ang kanyang mga kamay ay tila ba ay balak sakalin ang katotohanang lumalabas sa bibig nito. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nakapaghintay si Gabriel. Sa isang mabilis at matikas na galaw, hinawakan ni Gabriel ang braso ni Anton at itinulak ito palayo ng may sapat na puwersa upang mapaluhod ang lalaki sa harap ng maraming tao. Ang tunog ng mga tuhod ni Anton na tumama sa sahig ay tila ba ay ang hudyat ng kanyang tuluyang pagbagsak. Huwag mo na siyang hawakan, Anton. Mula sa gabing ito, wala ka ng kapangyarihan sa kanya. Ang boses ni Gabriel ay malamig at puno ng awtoridad. Sa likod ng entablado, lumitaw ang ilang mga lalaking nakauniporme, mga pulis na kanina pa hinihintay ni Gabriel. Ngunit hindi sila naroon para kay Anton lamang. Kasabay nito, pumasok ang isang matangkad na lalaki na may dalang mga dokumento. Ang mga tao ay muling nagbulungan nang makilala ang investigador na dati ay nagtatrabaho para kay Eduardo Monteclaro. Don Eduardo Monteclaro, nais naming ipaalam sa inyo na ang inyong mga ilegal na transaksyon at ang pagnanakaw sa mana ni Serafina Monteclaro ay mayroon ng sapat na ebidensya. Kasama na rito ang pakikipagsabwatan ninyo kay Anton para pekein ang mga dokumento ng pamilya. Namutla si Eduardo. Ang tabako sa kanyang kamay ay nalaglag at nag-iwan ng mantsa sa kanyang mamahaling suit. Ang hiya o ang matinding kahihiyan na palaging iniiwasan ni Doña Carmen ay tuluyan ng bumalot sa kanila. Ang mga flash ng kamera mula sa mga reporter ay tila ba ay mga kidlat na bumubulag sa kanila, kinukuhanan ang bawat segundo ng kanilang pagkawasak. Ang mga taong dati ay yumuyukod sa kanila ay ngayon ay tumitingin sa kanila ng may pandidiri. Naramdaman ni Serafina ang mainit na palad ni Gabriel na humawak sa kanyang kamay. Hindi na ito isang lihim na pag-alalay. Ito ay isang deklarasyon sa harap ng lahat. Tumingin si Serafina sa kanyang asawa at sa kanyang biyenan na ngayon ay tila mga basahang itinapon sa gilid. Wala siyang naramdamang katuwaan, kundi isang malalim na pakiramdam ng katarungan. Tapos na ang pagtatanghal ninyo. Ang katarungan para sa aking ina, para sa aking anak, at para sa aking sining ay nagsisimula pa lamang. Habang hinihila ng mga pulis si Eduardo at ang nanlulumong si Anton palabas ng bulwagan, si Doña Carmen ay napaupo sa sahig, umiiyak ng walang tunog, habang ang kanyang mga hiram na alahas ay nagkakalat sa paligid. Ang marangyang National Gala ay naging eksena ng pinakamalaking iskandalo sa kasaysayan ng sining sa bansa. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, nanatiling tahimik sina Serafina at Gabriel. Ang katahimikang namagitan sa kanila ay puno ng mga salitang hindi na kailangang bigkasin. Sa sandaling iyon, ang tanging mahalaga ay ang katotohanang sila ay magkasama at ang madilim na gabi ng nakaraan ay tuluyan ng nagtatapos upang bigyang daan ang isang umaga na puno ng bagong kulay. Ano ang susunod na mangyayari kay Serafina ngayong hawak na niya ang kanyang tunay na mana?
At sapat na ba ang pagkabilanggo para sa mga taong sumira sa kanyang buhay? O mayroon pa bang mas matinding karma na naghihintay sa kanila sa kalsada ng pagsisisi? Ang gabi ng National Gala, na dapat ay magiging rurok ng tagumpay ni Anton Monteclaro, ay naging isang madilim na libingan ng kanyang dangal. Habang ang bawat segundo ay lumilipas, ang bulwagan na dati ay puno ng paghanga ay napalitan ng isang mapanghusgang katahimikan. Ang mga pulis ay dahan-dahang lumapit kay Eduardo Monteclaro at ang bawat hakbang ng kanilang mga sapatos sa makintab na sahig ay tila ba ay ang huling tibok ng oras para sa kanyang kapangyarihan. Don Eduardo, marami kayong dapat ipaliwanag sa presinto. Ang mga dokumento ng pagnanakaw niyo sa mana ni Serafina ay sapat na para mabulok kayo sa kulungan. Ang boses ng opisyal ay malamig at walang bahid ng pag-aalinlangan. Sa harap ng lahat, ang malamig na dampi ng bakal ng posas ay sumara sa palibot ng mga kamay ni Eduardo. Ang tunog ng mekanismong iyon ay tila ba ay ang tunog ng pagbagsak ng buong imperyong itinayo niya sa ibabaw ng mga luha ng kanyang sariling kadugo. Sinubukan niyang magsalita, sinubukan niyang gamitin ang kanyang impluwensya, ngunit ang bawat tingin ng mga tao sa paligid ay puno ng pandidiri. Wala nang gustong kumampi sa isang magnanakaw. Sa kabilang bahagi ng entablado, si Anton ay tila isang basang sisiw na nanginginig sa takot. Nang makita niyang nilalalakad na ang kanyang tito palabas, mabilis siyang lumapit kay Serafina. Nalaglag ang kanyang pagkatao nang lumuhod siya sa harap ng babaeng dati ay kinukulong niya sa atik. Ang kanyang mga kamay ay pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Serafina. Serafina, mahal ko, please, patawarin mo ako. Nagawa ko lang naman ang lahat ng iyon dahil gusto kong bigyan tayo ng magandang buhay. Mahal kita, Sera. Huwag mong hayaang mangyari ito sa akin. Isipin mo ang ating mga pinagsamahan. Tiningnan siya ni Serafina mula sa itaas. Isang tingin na walang kahit anong galit, kundi isang malalim na kawalan ng emosyon. Ito ang tingin na mas masakit pa sa anumang sampal. Marahan niyang hinila ang kanyang damit palayo sa maruruming kamay ni Anton. Hindi mo ako mahal, Anton. Ang mahal mo ay ang mga obrang nilikha ko na ginamit mo para maging tanyag. Ang mahal mo ay ang kapangyarihang ibinigay ko sa iyo sa pamamagitan ng aking paghihirap. At ngayong wala na ang lahat ng iyon, wala ka na ring halaga sa akin. Ang bawat sandali na kasama kita ay isang bangungot na pinili ko nang tapusin. Lumapit si Doña Carmen. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit, kahit na siya ay lumuluhana sa kahihiyan. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang huling sandata, ang moralidad na siya rin ang sumira. Serafina, wala ka talagang utang na loob. Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa'yo, pagkatapos ka naming pakainin at bigyan ng tirahan, ito ang igaganti mo. You are destroying this family for your own ego. Humarap si Serafina sa kanyang biyenan. Ang kanyang tindig ay tila isang matibay na puno na hindi matitinag ng anumang bagyo. Ang kanyang boses ay naging malalim at puno ng kapangyarihan. Ang utang na loob ko sa inyo, Doña Carmen, ay matagal ko nang nabayaran. Nabayaran ko na yon ng bawat patak ng luha ko sa atik. Nabayaran ko na yon ng bawat sugat sa aking mga kamay, kakatrabaho para sa inyo. At higit sa lahat, nabayaran ko na yon ng buhay ng anak ko. Ang batang hindi niyo pinahalagahan dahil mas mahalaga sa inyo ang inyong mga peke at hiniram na hiyas. Wala na kayong makukuha sa akin. Wala na. Natahimik ang matanda. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas, ngunit walang salitang lumabas. Ang bawat ilaw ng mga kamera ng media ay tila mga mata ng libu-libong tao na humuhusga sa kanya. Ang hiya na palagi niyang kinatatakutan ay tuluyan ng lumamon sa kanyang buong pagkatao. Ang mga kaibigan niyang matatayog sa lipunan ay isa-isang tumalikod, nagbubulungan at kinukuhanan siya ng video habang siya ay unti-unting naglalaho sa gitna ng kahihiyan. Naramdaman ni Serafina ang pagdampi ng kamay ni Gabriel sa kanyang likuran, isang tahimik na paalala na tapos na ang laban.
Tumingin siya kay Gabriel at doon niya nakita ang isang mundong puno ng katapatan at katahimikan. Hindi na niya kailangang magsalita. Tara na, Serafina. Hayaan mo na silang harapin ang mga aninong. Sila rin ang lumikha. Naglakad sila palabas ng bulwagan, hawak kamay at may mataas na noo. Sa likuran nila, naririnig ang boses ni Anton na tinatawag ang kanyang pangalan, ngunit hindi lumingon si Serafina kahit minsan. Sa labas, ang sariwang hangin ng gabi ay humahalik sa kanyang pisngi. Tila ba ay nililinis ang bawat bakas ng pait ng nakaraan. Ang National Gala ay nagtapos na at kasabay nito ang pagtatapos ng pagiging alipin ni Serafina Monteclaro. Habang naglalakad sila patungo sa sasakyan ni Gabriel, tiningnan ni Serafina ang langit. Ang mga bituin ay tila ba ay mas maliwanag kaysa dati. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpapakulong sa mga masasama, kundi tungkol sa pagbawi sa sariling kaluluwa na matagal nang ninakaw. Ano ang pakiramdam ng pagiging malaya? Ito ang tanong na paulit-ulit na sumasagi sa kanyang isipan habang nakasandal siya sa balikat ni Gabriel sa loob ng sasakyan. Alam niyang marami pa siyang dapat ayusin, ngunit sa unang pagkakataon, hindi na siya natatakot sa bukas. Ang sining ng kanyang buhay ay magkakaroon na ng sariling kulay. Ang kulay ng kalayaan at tunay na pagmamahal. Ang sikat ng araw sa labas ng mansyon ng mga Monteclaro ay tila hindi na kasing ningning gaya ng dati. Sa halip na magbigay ng init, ang bawat sinag nito ay tila ba ay lalong naglalantad sa bawat lamat at dumi sa pader ng bahay na dati ay tinitingnan bilang simbolo ng kapangyarihan. Sa harap ng pintuang bakal na ngayon ay nakakandado na ng mga opisyal ng bangko. Nakaupo si Doña Carmen sa ibabaw ng kanyang nag-iisang maleta. Ang kanyang marangyang terno ay marumi na at ang kanyang mukha na dati ay puno ng pagmamataas ay ngayon ay tuyot at balot ng alikabok. Walang sino man sa kanyang mga dating kaibigan ang huminto upang tulungan siya. Ang mga sasakyang dumadaan ay tila ba ay sadyang bumibilis upang hindi madampyan ng kahihiyang bumabalot sa matanda. Ang hiya na palagi niyang iniiwasan ay naging anino na hinding-hindi na niya maiwan. Sa kabilang dako ng kalsada, si Anton ay tila isang ligaw na kaluluwa na palakad-lakad ng walang patutunguhan. Ang kanyang mga mata ay malalim at madilim, puno ng isang uri ng desperasyon na tila ba ay malapit ng humantong sa kabaliwan. Sa tabi niya, si Cristel ay abala sa paghalungkat sa wallet ni Anton. Nang makita nitong wala na kahit isang sentimo ang natira, padaskol niyang itinapon ang wallet sa mukha ni Anton. "You're useless now, Anton. Akala ko ba matalino ka? Akala ko ba kontrolado mo ang lahat? Look at us now. Para tayong mga pulubi sa sarili nating lungsod. Don't ever follow me again. Maghahanap ka ng ibang tangang maniniwala sa'yo." Tumalikod si Cristel at mabilis na naglakad palayo. Iniwan si Anton na nakatulala sa gitna ng semento. Ang bawat hakbang ng babae ay tila ba ay ang huling tunog ng katapatan na naranasan ni Anton sa kanyang buhay. Napaluhod si Anton sa malamig na sahig. Ang kanyang mga kamay, na dati ay pinapalakpakan dahil sa mga obrang hindi naman siya ang gumawa, ay ngayon ay nanginginig at puno ng dumi. Kumuha siya ng isang piraso ng uling mula sa nasunog na basura sa tabi ng kalsada at sinubukang gumuhit sa semento. Sinubukan niyang muling kopyahin ang mga hagod ni Serafina, ang paraan ng pagguhit ng mga anino na tila ba ay humihinga. Ngunit sa bawat guhit niya, walang lumalabas kundi mga kaskas na walang kwenta. Isang patunay na wala siyang kahit katiting na talento kung wala ang kanyang asawa. "Bumalik ka rito, Serafina. I-paint mo ako. I-paint mo ang tagumpay ko." Ang sigaw ni Anton ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kalsada. Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang hanging dumaan na may kasamang tuyong dahon. Ang kanyang boses ay tila isang malungkot na awit ng isang taong tuluyan nang nilamon ng kanyang sariling kasinungalingan. Sa mga sandaling iyon, isang itim at eleganteng sasakyan
ang dahan-dahang dumaan sa harap nila. Sa loob ng sasakyan, nakatingin si Serafina sa bintana. Nakita niya ang kanyang biyenan na nakaupo sa kalsada at nakita niya si Anton na tila ba ay nawawala na sa sariling kaisipan habang nakikipag-usap sa hangin. Naramdaman ni Serafina ang pagdampi ng mainit na palad ni Gabriel sa kanyang kamay. Ang haplos na yon ay puno ng pag-unawa at respeto. Tumingin si Gabriel sa labas, pagkatapos ay muling bumalik ang paningin kay Serafina. Gusto mo ba silang tulungan, Serafina? Mayroon tayong sapat na resources kung gusto mo silang bigyan ng kahit maliit na matutuluyan. Tinitigan ni Serafina ang kanyang mga kamay na ngayon ay wala ng benda. Ang mga sugat ay tuluyan ng naghilom, ngunit ang mga marka ay mananatiling bahagi ng kanyang kasaysayan. Maraan siyang umiling. Ang kanyang desisyon ay hindi nanggagaling sa galit, kundi sa isang uri ng payapang pagtanggap sa batas ng universo. Hindi na, Gabriel. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa. Ito ay tungkol sa pagpapahintulot sa bawat tao na harapin ang bunga ng kanilang sariling mga desisyon. Iyan ang tadhana na sila mismo ang gumuhit para sa kanilang mga sarili. Ang pagtulong sa kanila ngayon ay pagpigil lamang sa karma na dapat nilang pagdaanan upang matuto. Ibinaba ni Serafina ang bintana ng sasakyan. Ang sariwang hangin ay pumasok sa loob. Dala ang amoy ng lunti ang mga puno at ang pag-asa ng isang bagong simula. Sa unang pagkakataon, hindi na niya nararamdaman ang pait sa kanyang dibdib. Ang bawat alaala ng atik, ang bawat sampal ni Anton, at ang bawat pang-aalipusta ni Doña Carmen ay tila ba ay mga kulay na ginamit niya upang makabuo ng isang mas matibay at mas magandang bersyon ng kanyang sarili. Nakangiti si Serafina habang dahan-dahang lumalayo ang sasakyan sa mansyong tila naging libingan ng kanyang lumang pagkatao. Ang buhay niya ay nagsisimula pa lamang at sa pagkakataong ito, siya na ang hahawak ng COVID upang guhitan ang sarili niyang kinabukasan. Isang kinabukasan na punong-puno ng liwanag, katarungan, at tunay na pagmamahal. Ano ang pakiramdam ng isang pusong sa wakas ay nakalaya na sa bawat tanikala ng nakaraan? Ito ang katahimikang hindi na kailangang ipaliwanag dahil ang bawat tibok nito ay isang awit ng tagumpay at kapayapaan. Ang bawat sulok ng studio ni Gabriel ay tila nababalutan ng isang uri ng liwanag na hindi nanggagaling sa mga bumbilya, kundi sa kapayapaang unti-unti nang nananahan sa puso ni Serafina. Pagpasok niya sa silid, naramdaman niya ang pamilyar na amoy ng pintura at kahoy. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang kasama nitong takot. Ang bawat painting na dati ay itinago ni Anton sa dilim ay maingat na inayos ni Gabriel sa paligid ng studio. Tila ba ay isang tahimik na parada ng kanyang mga na-recover na alaala. Tiningnan ni Serafina ang kanyang mga gawa. Ang bawat hagod ng brush na dati ay puno ng pighati, ay tila ba ay nagkakaroon na ng bagong kahulugan. Hindi na ito mga ebidensya ng kanyang pagdurusa, kundi mga patunay ng kanyang katatagan. Naramdaman niya ang presensya ni Gabriel sa kanyang likuran. Hindi ito nagsalita, kundi dahan-dahang inilapag ang isang maliit na kahon sa lamesa. Nang buksan ito ni Serafina, hindi siya nakakita ng mamahaling alahas o gintong singsing. Sa halip, naroon ang isang napakagandang artist's brush na yari sa pinong balahibo na maingat na nakabalot sa isang simpleng silver na laso. Dahan-dahang lumuhod si Gabriel sa kanyang harap. Ang isang tuhod ay nakasayad sa sahig na semento. Hinawakan niya ang kamay ni Serafina at sa pagkakataong ito, ang haplos niya ay tila isang pangakong hindi kailanman mababali. Serafina, hindi ko maipapangako na magiging madali ang lahat ng bukas natin. Marami pa tayong sugat na dapat gamutin. Pero kung papayagan mo ako, gusto kong maging tagapaglinis mo lang ng mga brush habang buhay. Gusto kong maging anino na magbibigay sa iyo ng proteksyon sa tuwing masyadong matindi ang sikat ng araw. Hayaan mong samahan kita sa pagbuo ng isang bagong obra. Isang obrang tayo ang may akda. Ang mga luha ni Serafina
ay dahan-dahang pumatak. Ngunit ang bawat isa nito ay punong-puno ng tamis at kagalakan. Yumuko siya at niyakap. Nang mahigpit si Gabriel, isinasandal ang kanyang muka sa matikas na balikat ng lalaki. Ang kanilang mga puso ay tumitibok ng may iisang ritmo. Isang ritmo ng pag-asa at kalayaan. Sa gitna ng katahimikan ng studio, idinampi ni Gabriel ang isang tapat at punong-puno ng pagmamahal na halik sa mga labi ni Serafina. Isang halik na naghuhudyat ng pagtatapos ng kanyang pagiging alipin at ang simula ng kanyang pagiging reyna ng sarili niyang buhay. Kinabukasan, bilang opisyal na tagapagmana ng pamilya Monteclaro, humarap si Serafina sa kanyang mga abogado. Sa harap ng isang malaking bintana na nakadungaw sa lungsod, nilagdaan niya ang isang dokumentong babago sa kapalaran ng maraming tao. Idodonate niya ang 80% ng kayamanan ng mga Monteclaro upang itayo ang Baby's Breath Art Academy, isang institusyong magbibigay ng libreng edukasyon sa sining para sa mga batang inabuso, mga ulila, at mga kababaihang nakaranas ng karahasan sa tahanan. Ang kayamanang ito ay hindi para sa akin, Gabriel. Gagamitin ko ito para wala ng ibang Serafina ang kailangang magpinta sa loob ng isang madilim na atik. Sa huling sandali ng araw, habang ang langit ay nagbibigay ng mga kulay ng kahel at lila, tumayo si Serafina sa harap ng isang blankong canvas. Kinuha niya ang brush na ibinigay ni Gabriel at isinawsaw sa isang matingkad na kulay ng asul. Ang kanyang unang hagod ay malakas, malaya, at punong-puno ng liwanag. Wala ng mga anino ng takot, wala ng mga marka ng sakit. Ang sining niya ay humihinga na, gaya ng kanyang puso na sa wakas ay nahanap na ang kanyang tunay na tahanan. Tumingin siya sa labas ng bintana at ngumiti. Ang bawat paghihirap ay tila naging isang mahalagang kulay sa kanyang paleta. At ngayon, handa na siyang guhitan ang isang kinabukasan na siya na mismo ang may kontrol. Ang kwento ni Serafina Monteclaro ay hindi nagtatapos sa paghihiganti, kundi sa isang dakilang pag-ibig na naghilom sa lahat ng sugat. 5 taon ang mabilis na lumipas, tila mga pahina ng isang aklat na dahan-dahang binubuklat ng hangin. Sa malawak na hardin ng Baby's Breath Art Academy, ang hangin ay amoy sampagita at sariwang damo, habang ang paligid ay puno ng himig ng mga tawanan ng mga batang nagpipinta sa ilalim ng mga puno ng mangga. Ang sikat ng araw ay banayad na tumatama sa mga canvas, nagbibigay ng buhay sa bawat kulay na inilalapat ng maliliit na kamay. Nakatayo si Serafina sa balkonahe, pinagmamasdan ang buhay na siya mismo ang bumuo mula sa mga abo ng kanyang nakaraan. Hawak niya sa kanyang kamay ang isang liham na dumating kaninang umaga, isang balita mula sa isang malayong probinsya. Pumanaw na si Doña Carmen sa gitna ng pangungulila at sakit, at si Anton ay nananatiling nakakulong sa isang pasilidad para sa mga may karamdaman sa isip. Paulit-ulit na ginuguhit ang mga aninong hindi niya kailanman naintindihan. Huminga ng malalim si Serafina at dahan-dahang binitawan ang liham sa hangin. Wala siyang naramdamang katuwaan sa kasawian ng mga taong sumira sa kanya, ngunit wala na rin siyang naramdamang puot. Sa loob ng 5 taon, natutunan niyang ang tunay na pagpapatawad ay hindi para sa ikagiginhawa ng mga nagkasala, kundi para sa kalayaan ng sarili niyang kaluluwa. Pinatawad na niya ang nakaraan dahil ang kanyang puso ay masyadong puno ng kasalukuyan upang maglagay pa ng puwang para sa galit. Mula sa likuran, naramdaman niya ang isang pamilyar na init. Isang pares ng malalakas na braso ang yumakap sa kanyang bewang, at ang amoy ng malinis na kakahuyan at pintura ay muling bumalot sa kanyang pandama. Si Gabriel iyon, ang lalaking nanatiling kanyang anchor sa gitna ng bawat unos. Kasunod nito ay ang paglapit ng isang maliit na batang babae na may mga matang kasing ningning ng mga bituin. Dala ang isang papel na may makukulay na guhit. "Mama, look!"
I painted the sun for you and Papa. Kinuha ni Serafina ang guhit ng kanyang anak at hinalikan ang noo nito. Ang kapayapaang nararamdaman niya sa sandaling iyon ay hindi kayang tumbasan ng anumang yaman ng mga Monteclaro. Ito ay isang uri ng kapanatagan na nanggagaling sa pagkakaalam na ligtas siya, minamahal, at sa wakas ay buo na. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay wala ng bakas ng takot, kundi puno ng pasasalamat para sa bawat sugat na naging bahagi ng kanyang paghilom. Tumingala si Serafina sa langit, kung saan ang mga ulap ay tila mga dambuhalang stroke ng puting pintura sa isang asul na canvas. Sa kanyang isipan, narinig niya ang kanyang sariling tinig na nag-iiwan ng isang huling mensahe para sa sino mang nakikinig sa kanyang kwento. Ang tunay na utang na loob natin ay hindi sa mga taong nagbigay sa atin ng bubong, kundi sa ating sarili na hindi sumuko sa gitna ng kadiliman. Huwag mong hayaang sunugin ng iba ang iyong mga pangarap para lamang painitin ang kanilang mga sarili. Dahil sa dulo ng bawat mahabang gabi, ang sining ng iyong buhay ay ikaw pa rin ang may hawak ng COVID. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging bilangguan. Ito ay dapat na maging pakpak na magdadala sa iyo sa iyong tunay na tahanan. Hinalikan ni Gabriel ang kanyang pisngi habang pinagmamasdan nila ang paglubog ng araw na nagbibigay ng gintong kulay sa buong akademya. Ang kwento ni Serafina Monteclaro ay hindi lamang isang kwento ng pagbangon mula sa pait, kundi isang walang hanggang paalala na ang bawat wasak na piraso ay maaring maging bahagi ng isang napakagandang obra maestra, ang obra maestra ng buhay, katarungan, at wagas na pagmamahal.